26 verse 15. Sige nga po, basahin nyo nga po. Okay, read po tayo ha. Okay, 1, 2, 3, read po. Pansinin niyo po, kung tatanggihan ninyo ang aking mga tuntunin at kautusan, ano po yung tuntunin? Yung dapat niyo pong gawin. Yung kautusan po yung salita ng Diyos. Kung sino po ang tumatanggi sa kagustuhan, yung tuntunin, yung gustong ipagawa sa atin ng Panginoon, at yung salita ng Diyos, kung tatanggihan daw po ng tao, sabi nga noon, kaya't ayaw ninyong sundin ang mga ito at sisirain ninyo ang ginawa pong kasunduan sa inyo. Ano mangyayari? Next po. Kung tatanggihan ninyo ang aking mga tuntunin at kautusan, kaya't ayaw ninyong sundin ang mga ito at sisirain ninyo ang ginawa kong kasunduan sa inyo. Next po. Ay sa ano nga, next mo nga na. Alam niyo po ba, Deuteronomy chapter 28 verse, yung sunod na verse natin na. Okay. Pakibasa nga po. Yan yung sunod niyan eh. Sige po, basahin niyo. Okay, mahiya. Tignan niyo po, sa mga hindi po sumusunod, no, yan po ang mangyayari dyan. Padadalahan din niya kayo ng iba pang karamdamang hindi nabanggit. Alam niyo po kasi, ang kagalingan po ng isang tao nasa pagsunod kay Kristo. Nasa pagsunod sa salita ng Diyos. Alam niyo po, pag may mga medical issue tayo, minsan, sa totoo lang naman talaga, hindi naman to, hindi to usapin ano lang, sa totoo lang. Pag pumunta ka sa doktor, kung ano lang po yung natutunan nila, kasi inaral po na, kaya nga sila dalubhasa eh. Kaya nga sila PhD, sabihin ko ng PhD, nagpakadalubhasa. Sa larangan na kung saan, halimbawa, sa ulo, no? Sa buong katawan. Nag-aaralan nila yan. Kaya nga may sa ulo, may sa tenga, merong bawat isang doktor, meron silang dinalubhasa dyan. Kaya alam nila yan, pinag-aralan nila yan. Kaya hindi po natin dinidisagree ang mga doktor. Tayo po naniniwala sa doktor. Pero, tandaan din po natin, sila rin po, kahit sila nagsasabi na sila po ay limitado. Limitado na kung saan ay kung ano lang ang pinag-aralan na gamot, yun lang po ang, yun lang po yung prescription nila. Binibigay nila sa tao, lima, inuubo ka, bibigyan ka nila, kung problema ka, bibigyan ka nila ng isang prescription ng eucalyptic kasi, pang ano yun eh, pang problema yun. No? Yun po ang ibig sabihin dito. Pero tandaan po natin, ang Panginoon po, ang sabi ng padadalan din niya kayo ng kapag ito po sa mga taong nagdi-disobey. Hindi sumusunod sa salita ng Diyos. Ayaw ng salita ng Diyos. Marami po kahit mga churchgoer na, kahit yung mga umaatin na sa mga Kristiyanong gawain, may mga hindi pa rin naniniwala sa pagkilos at kapangyarihan ng Panginoon. Alam niyo po ba, na pag kayo po ay naniwala sa salita ng Diyos, na ang Diyos po'y nagpapagaling, maniwala po kayo. Huwag na po kayong magdalawang isip pa. Kung magdadalawang isip ka lang rin naman sa Panginoon, huwag ka lang maniwala kasi mababaliwala rin yan. Pero kung ikaw ay kinakausap ng Panginoon na anak, manampalataya ka sa akin. Kung ano ang iyong, sabi nga, cast all our cares eh. Sabi ko sa 1 Peter chapter 5 verse 7. Alam niyo, gusto ng Panginoon, ibigay natin sa Kanya ang lahat. Kasi alam ng Diyos ang gagawin sa katawan mo. Alam ng Diyos at basa ng Diyos kung ano ang pangailangan mo. Ang ibang tao hindi niya alam. Kahit ang pinakamagaling pa at eksperto sa pagbasa ng isip ng isang tao, hindi niya alam ang gagawin niya sa iyo maliban ang salita ka. Ang Diyos, kahit hindi ka pa nagsasalita, alam niya na ang pangangailangan mo. Amen? Sabi ng Panginoon, ito po ang mga bakit nagkakasakit ang mga tao. Sabi, padadala niya kayo ng iba pang mga karamdamang hindi nabanggit sa aklat. Ibig sabihin kasi may mga nabanggit sa aklat ng Exodus. No? Na kung saan nandoon yung mga karamdaman. No? Na kung sa ano-ano. Yan, yung mga bukol, mga salot na yan. Salot kasi yan eh. Sa totoo naman, ang sakit ay salot po yan. Sa totoo naman, aminin na natin sa hindi. Ang sakit po ay salot sa buhay ng isang tao. Bakit naging salot siya?
uubusin niya lahat ng, alin, ng laman mo sa bulsa, di ba po, kuya dito, dito, di ba, pag ano, gamot, no? Pang-check up o kumapagkain, o, di ba, kahit naman, di ba natin, bumibili tayo ng gamot eh. Kaya nagiging sali siya, bakit? Kasi ibibili na lang natin ng pagkain. Siyempre, uunahin natin bumili ng gamot dahil lalo pag nagpa-check up ka ngayon, napakamahal. O maliban na gusto mo dyan sa emergency, wala kang bayad. Pero, mag-aantay ka ng matagal. Ganun talaga eh. Wala tayong magagawa. Pero sabi ng Panginoon, padadala niya kayo ng iba pang mga karamdamang hindi nabanggit sa tatay. Ibig sabihin, mas may malala pa pala na mga hindi nabanggit doon sa Biblia. Ibig sabihin niya, may malala pang mangyayari sa isang taong hindi sumusunod sa Diyos o sa kanyang kautusan. No? Next verse po. Asa na yung ating taga-ano? Next verse. Huwag ka na umalis pa kasi sandali lang tayo. Ano mo, dyan ka na kasi aantali ating ano. Kasi maano yung ano ko. Okay, basa po. Tingnan niyo po may mga nangagsasakit dahil sa kanyang likong pamumuhay. Yung maling desisyon mo sa buhay mo. Pinapatigil ka na, ayaw mo pa tumigil. Kaya nga po, minsan, di ba alalahanin po natin kaya may gabi para magpahinga. Kaya may gabi para magpahinga, hindi pag gabi. Doon ka pa, kumbaga binanakaw muna. Kaya nga sabi ganun ng mga doktor, dapat 10 o'clock, tulog ka na. Hindi, 10, 11, 12, 1 na. Gising ka pa. Tapos sasabihin mo, anemic ka. O hindi nawawala ka ng gana kumain. Wala ka ng yung taste buds mo. Hindi na malusog. Bakit? Dahil kakapuyat mo. Alam niyo po, ang para sa gabi, ibigay nyo na yan sa katawan ninyo. Kasi yan ay binigay ng Diyos ng gabi na yan. Maliban na lang kung halimbawa pang gabi ka. Yun nga, sa totoo lang, pinag-uusapan na po yan. Kasi marami pong nagtatrabaho sa gabi, lalo ng call center, nagkakaroon po sila ng sakit. After po, nang sila ay nagtatrabaho, pero mo, pinakaano nila, lahat po, no? Kasi pinanon na po yan. Pag dumating po sila, kung nagsimula po sila mag-call, kasi yung call center, wala naman po siya talagang age limit. Kahit na, kahit 50, basta marunong ka, kasi hindi naman kailangan ng mukha mo dun, pagsasalita mo lang kailangan. Di ba? Pag halimbawa ka na, nag-umpisa ka is 20 years old sa call center, nag-50 ka, nandun ka pa rin, nagkakasakit. Ang laki ng tendency mo na ang dami mong sakit. Kasi pati yung lifestyle mo, ang pagkain mo, ay hindi rin po maganda. Yun po talaga ang doon. May nangangagsakit dahil sa kanilang likong pamumuhay. Mga likong pamumuhay, alam naman natin yan Kahit hindi ko na po isa-isahin. Yung likong pamumuhay ng isang tao, ay yan po ang pinagmumulan ng sakit ng isang tao, likong pamumuhay. Alam naman natin yung mga liko. Gusto nyo ba po bang sabihin ko? Huwag na. Dahil alam nyo na yan. Dahil sa pagsuway, yan pa. Dahil sa pagsuway, liko at pagsuway. Pag sumuway ka sa sinasabi ng Diyos, lalo na pagbawal, bawal po yan. No? Hanggang sa kasalukuyan po. No? Maraming pinagbabawal ang Panginoon. Bawal ka kumain ng ganito. Kaya nga po kahit sa pagkain, concern po ang Diyos. Bakit? Kasi nga po, lalo ngayon, kaya nga po kayo tinuturuan ko, yung mga anak yung maliliit pa lang. Pag po yung maliliit pa lang, kahit kayo, mga matatanda, kabataan, lalaki, babae, mga nanay, mga tatay, huwag po kayo makain, hindi po kayo nananalangin. Hindi nyo pinapalinis sa Diyos ang mga kinakain kasi wala na pong ligtas na pagkain kahit sa kasalukuyan na po. Wala na pong ligtas na pagkain. So, anong gagawin natin? No? Ipapanalangin mo, ipalinis mo sa Diyos yan. Lalo na pag hindi mo alam kung sino at paano pinoseso yan. Ipapanalangin mo. Kasi maraming tao ngayon, lalo na mga Kristiyano, nakakahiya, kain ng kain, di marunong manalangin. Kaya minsan, ako personal, nadali ako niyan. Kain ako, di ako nanalangin, sobrang gutom ko, pero hindi ko na ginagawa ngayon. Naborn again ako sa part na yan. Alam niyo po, minsan, sobrang gutom ko. Pag kain na dito na, niluluwa ko ulit.
Na minsan nagmumumog pa ako eh. Pinagpe-pray ko, lalo pag hindi ko alam kung sino nag-prepare. Eh minsan eh, nasa labas ako, kumakain ako dahil nagugutom ako eh. Ang ginagawa ko, pinagpe-pray ko po yan sa Panginoon. Lord, inaangat ko po sa inaalay ko po yung aking kinakain. Kasi hindi ko po alam paano ito yung proseso. Katulad ganyan, pinapatan tayo na ang bango. Okay? Dahil sa pagsuway, ang dinanas na yung mga kahirapan. Siyempre, pag nagkasakit ka, maliban na bilyonaryo ka. O milyonaryo ka, may pambayad ka sa St. Luke's. Eh kung katulad lang rin natin, ay talagang kahirapan ang madadali. Kahit nga po'y mayayaman na tao, nakakaramdam po yan ng hirap ng ng kalooban. Hindi man sila mahirapan ng kalambulsa dahil nakapag-ipon sila, pero yung loob po nila ay hirap na hirap. Kaya tama ang Lord eh. Alam niya eh. Kaya kontrolado at alam niya ang lahat ng mangyayari sa ilalim ng langit. Ilalim. O tama. Alam niya. Kasi makapangyarihan Diyos siya eh. Kaya binibigyan tayo ng babala ng Panginoon. Next po. Okay. Sabi ng Panginoon, ang kanilang buhay. Ano ang pagkain na makita nila di na magustuhan? Alam niyo, ito may sakit na to. Ibig sabihin, may sakit na tao na to. Kasi wala na siyang panlasa. Ano pa saan nyo, di na magluluwat ang kanilang buhay. Ibig sabihin, yan, di na magtatagal. Dahil saan? Sa pagsuway. Alam niyo po ba, ang isang tao na pauwi na yan sa Panginoon, pag umuwi na siya sa Panginoon, lalo na siya ay mananampalataya sa Diyos. Alam niyo po, hindi na po talaga yan. Maliban na hinihingi niya pa sa Panginoon na kahit bedridden na siya, ay wag muna siyang kunin ng Panginoon. Pero pag ang isang Kristiyano po ay binigay niya na ang kanyang kaluluwa at espiritu sa Diyos, umuwi na po yan. Kaya marami po ngayon na halimbawa, magpe-pray sa may patay para mabuhay. Ito ba'y gusto pang mabuhay? Baka mamaya, ginusto niya ng mamatay. Tapos tayo mabuhayin natin. Gusto na nga niya sa piling ng Diyos eh. Which is di naman masama. Pero siyempre, baka gusto niya na talaga. May mga pagkakataon na ang buhay po, ito po ang ibig sabihin po niyan, sa sobrang pagsuway na sa Diyos, sa hindi pakikinig, sa hindi pagsunod sa Panginoon, nawawala na ng pagnasa. Ibig sabihin pa, na siya, about to die. Pero, gustong-gusto na Panginoon na ikaw pagalingin. Tandaan po natin. Ilagay po natin sa isip natin na ang Panginoon po, siya po ang Diyos na manggagamot. Kaya nang pinapaalala dito ng Panginoon, yan ang mangyayari. Katulad ng aming unang verse, ganun ang mangyayari sa atin pag hindi po tayo sumunod sa Diyos. Yung kanyang tuntunin, yung kanyang kautusan, pag hindi mo sinunod, dyan mapupunta ang buhay mo. Next verse po. Sige po, basa. Kaya't sinulan ko na ang iyong pagbagsak at pagkawasak dahil sa inyong mga kasalanan. Pagpatuloy po kayo sa pagkakasala, babagsak ka talaga. Kasi ang ugat po ng lahat ng karamdaman ay kasalanan. Lakasan nyo! Kasalanan! Yan. Kasalanan po ang ugat ng lahat ng karamdaman. Kasalanan. Kaya nga po, napapansin niyo pag po kami nananalangin sa may mga karamdaman, nagpapalinis po tayo sa banal na Espiritu o sa banal na dugo ng ating Panginoon. At tayo ay nagsasabihan ng ating mga nagawa, pagkakamali, pagkakasala laban sa Diyos at sa tao. Bakit? Kasi yan po ang susi ng kagalingan ng isang tao. Lumalaya. Gusto niyo po bang lumaya? Naku, mahina. Gusto niyo po bang lumaya? Amen! Tayong lahat, ako personal, gusto ko lumaya. Kasi hindi lang sakit na kung saan ay debit-bit ng isang tao na may yung nakikita ng mata natin. May mga sakit po tayo na yung familiar spirit, yan ang mahirap. Sa totoo lang, buti pa pag may lagnat ka o may mga sakit ka nakikita ng mata. Pero ang familiar spirit, dyan po kayo medyo mag-isip-isip. Kasi may mga familiar spirit,
yung sinasabi mo, sinasabi na rin. Yung lifestyle mo, paano nakikita parehas. Kaya kadalasan, may mga sinasabing, born again dito, born again, pero ba't magkaiba kayo? Born again daw siya, born again to. Pero ba't magkaiba kayo? Kasi nga may mga familiar spirit na nanahan sa mga tao. Na akala mo, o mismo yung mga tao, akala nila, no, alam niyo ba, karamihan ng ganito ang mga familiar spirit. Halimbawa, umikilos ang isang tao na okay siya, magsalita. Pero behind, sa likod ng ginagawa mo, nag-iisip ka ng masama sa iyong kapwa. Halimbawa, pakikitaan ko to ng mabuti. Pero behind doon sa isip mo at puso mo, gagawa ka ng masama. Kasama ka ng mga born-again Christian. Kaya karamihan po na hindi nagtatagal yan. Bakit? May familiar spirit ko yan. Kasi hindi yan tatagal sa presensya ng Panginoon na nasa tunay na mga anak ng Diyos. Hindi po yan tumatagal. Pero nagkikreate siya ng kaguluhan. Familiar spirit eh. Gumagawa yan na mga gawa din ng mga born again. Pero kadalasan yan, hindi yan sumasama. Saan? Sa yung ibig sabihin na yung takbo na o lakad ng mga Kristiyano, diretso. Siya, kunwari lang kasama, pero lumilihis yan ng daan. Yan po yung mga familiar spirit. Mga kapatid, medyo kayo dyan. Kasi baka ikaw, ganyan ang ginagawa mo. Magsisigal na sa Panginoon. Kasi sasawayin ka isang araw ng Panginoon. Yung isip mo ay hindi pa pwedeng lasunin ni Satanas. Lalo na pag nandito tayo sa ating pagpapasalamat sa Diyos. Nandito ka lang rin naman, gawin mo na ng buong buo ang pagpupulit pa sa pagpapasalamat mo sa Diyos. At kung ikaw ay kinakausap ng Diyos sa pagbabago ng buhay, magbago na tayo. Bakit? Para malubos ang kaganapan ng pagkilos ng banal na Espiritu Santo sa buhay natin lahat. Walang paglaya kung hindi mo sasabihin sa Diyos kung ano ang iyong kahinaan. Huwag mo nang sabihin sa kapatid mo. Huwag mo nang sabihin kung kanino. Sabihin mo sa Diyos. Dahil ang Diyos ang magtatanggol sa iyo. Saan kayo pagtatanggol sa gawa ni Satanas sa buhay mo? Minsan, takot na takot tayo marinig natin. Ikaw ay may busbus ka ng espiritu ni Satanas. Nakakasama naman talaga ng loob yun, di ba? Pero pag ikaw mismo na, katulad tinuturo ko sa iyo, ikaw na mismo ang sumaway sa sarili mo. Halimbawa, ikaw ay nakapagmura, o nakapagsalita na hindi maganda, o nakagawa ka na alam mong bawal, alam mong labag sa salita ng Diyos, ikaw na mismo, Panginoon, patawarin mo ako. Ano bang espiritu ng kaaway na lumulukob sa akin? Ako may nakapagsalita, nakapagmura, nakagawa ng mga basama laban sa paningin mo, Panginoon. Alam niyo, kaya natin magtago sa mga tao. Pero sa Diyos, hindi natin kaya magtago kasi ang mata ng Diyos ay nakatunghay araw at gabi. Kitang-kita tayo ng Panginoon. Kaya nga po sinasabi ko, huwag na po kayo magsabi. Kung gusto naman din na magsabi doon po sa mga matured Christian na po para hindi kayo i-chismis. Sasabihin nyo na lang, ito po kasi hindi po ako makatulog na. Kasi pag sa mga matured Christian po kayo magsasabi, ipapanalangin na po kayo ng araw-araw ng kanyang prayer life. Kasama ka na sa panalangin. Amen? Amen. Tingnan mo. Next po. Pakibasa nga po. Unang Korinto 11:13, yan ang kailan sa aking mansina at sasakit ng marami sa inyo. At may dala ng matay na. Okay, yan po yung mga tao, yung mga hindi po yan humihingi ng tawad, yung mga meron pang tinatago na sama ng loob. Pakibano mo ngayon ako mo. Geraldine, baka madali ng tricycle. Huwag naman sana. Dito lang papasukin nyo. Walang bata sa labas. No? Alam niyo po ba yung may mga sama ng loob pa? Kaya nga ako may sinasabi, hindi po ako nag-aano sa sarili ko. Ako madalas po
diretsahan po talaga ako magsalita. At pag ako na may napipigil-pigilan ko pa sarili ko, hindi ko na sasabihin. Pero sasabihin ko talaga pag may pagkakataon. Kasi ayoko pong naglalagay dito sa puso ko na, kasi nakakabigat po talaga yan ng loob. Ha? Pag may gusto kang sabihin, in a nice way naman, sabihin mo. Huwag yung parang pinapahiya mo yung tao. Para halimbawa, ikaw, mababago yung tao, pati ikaw na bago. At parehas kayo, dahil sa pagmamahal ng Panginoon, sa bawat isa, ay nagkakaroon tayo ng paglaya. Amen. Alam niyo po, kaya yung iba nagkandamatay na lang eh. Bakit? Pero mo, mamatay ka rin tawa, na may bigbig na sama ng loob. Eh yung tao, inabago na pala, ikaw hindi pa rin. Sino lugi? Ako. Ikaw na hindi nagpatawad. Totoo po yun. Halimbawa, ikaw, tayo, hindi naman tayo ganun kalakas. Hindi po tayo ganun katindi ng ating patience. O mga pasensya natin. Sabihin natin, Panginoon, kung saan ako mahina, doon mo po ako palakasin. Hindi ko kaya. Pero alam ko, Lord, kaya mo. Mababago ang buhay ko pag ikaw ang kumilos sa buhay ko. Binubuksan ko po ang aking puso sa paraan ng pagbabago. Alam niyo po, ang pagbabago hindi sa gobyerno. Hindi sa kapwa mo. Ang pagbabago magsisimula sa'yo na nakakonekta ka sa Diyos. Kasi kung wala ang Diyos, hindi mo kayang baguhin ang sarili mo. O ganyan din na sinabi ko kahapon sa pagtuturo ko sa PNP. Sabi ko ganyan, kahit sa mga pulis, sabi ko, hindi nyo kayang baguhin kasi maraming ang daming mga bato sa mga pulis, sa kung saan. Sabi ko, hindi nila kayang baguhin sarili ninyo. Hindi nyo kayang baguhin. Sabihin nyo sa Diyos, Lord, dito ako mahina. Palakasin mo po ako. Dito ako madalas bumabagsak. Lord, pag ako bumagsak, saluhin mo ako at baguhin mo yung buhay ko. Pag sinasabi mo yan sa Panginoon, mababago ang buhay mo. Kaya hindi kayang baguhin. Sasabihin, kaya kong baguhin ang buhay ko. Kaya ko ang sarili ko. Kaya nga, lagnat nga lang eh. Magkalagnat ka o ma-ingrown ka. Sabihin mo sa sarili mo, kaya mong pagalingin ang sarili mo. Sabihin mo sa sarili mo na hindi ka uminda. Diba? Simple lang yung matutusin. Pero buong katawan, ramdam mo. Kaya wala tayong kayang gawin. Ang Diyos malaki magagawa sa atin. Amen? Masama ang ugali natin. Minsan yung mouth natin, di ba? Nagkakaroon ng imbis blessing, curse. Dapat mag-ano tayo, dideklara tayo. Alam ba, nakapagbigkas tayo. Alam niyo, pag ikaw ay may gifts of healing, wag na wag kang magre-release ng curse sa tao. Kasi imbis gagaling yan. Hindi gagaling yan, matay yan. Totoo yan. Ganun po pala. Pag ikaw may gifts, alam mo may gifts of healing ka, wag na wag kang magbabanggit ng curse sa tao. Kasi mamamatay po yan. Amen. Kasi ang dila mo may kapangyarihan. Ano yun? Proverbs chapter 21. Tandaan mo mga kapatid, na pag may gifts of healing ka, alam mo yan. At pag ikaw ay nagsasalita, lalo na pag nagmi-ministeryo ka, nasa Bible study ka, wag na wag kang magbabanggit ng negative thoughts o yung mga negatibong isipan mo. Kasi nagba-Bible study nga tayo, nangangaral ng salita ng Diyos para ang tao'y mabuhay, lumakas. Alam, may nakita akong ganyan. Akala ko, paano na? Pero pinanalangin ko, Lord, yung negative thoughts, ayoko yan. Ako nandito, Panginoon, para ipanalangin na may mga karamdaman. At alam ko, Panginoon, ang kalooban mo siya'y tumayo at lumakas. Kahit dahil sumisit dito sa isip ko, na hindi, si Satanas. Kasi yun yung mga bata. Sige na, kasi malapit na matapos. Diyan ka lang panig. So, ito po ang pagpapagaling ng ating Panginoon. Tandaan po natin, dito na po tayo sa pagpapagaling ng ating Panginoon. Yung kanina po, bakit nagkakasakit ang tao. Dito po sa pagpapagaling ng ating Panginoon. Sa pagpapagaling po ng Diyos, unang verse. Next verse po. Okay. Pakibasa nga po.
Ang pahayag ko kay Yahweh, tunay akong nagkasala, iyong akong paghilingi sa akin ay mahabag ka. Gusto niyo po ba natin gumaling? Hindi lang po tayo, kundi ang ating susunod na henerasyon. Kasi wala na tayong magagawa doon sa mga nauna sa atin eh. Wala na sila eh. Yung susunod na henerasyon, ito po, ang pahayag ko kay Yahweh, tunay akong nagkasala sa paghinang kapatawaran. Kaya po nating sabihin, yung mga generational curse, yung mga kung ako man, o meron ng isa sa pamilya ko ang naialay sa mga maling na Diyos o sa mga maling katuruan, Panginoon, inaalay ko po sa yung aking pamilya hanggang sa susunod na henerasyon ng aking lahi na sila'y walang magiging bahagi sa gawa ng kaaway sa buhay namin. Amen. Sa pangalan ni Jesus, ipakover niyo sa pangalan ng Panginoon Jesus at sa dugo ni Kristo may kapangyarihan po yan at hindi na mararanasan yan ng inyong pamilya. Sabi ng Panginoon, ang pahayag ko kay Yahweh, tunay akong nagkasala. Iyo akong pagaligin sa akin ay mahawag ka. Ibig sabihin sa paghingi ng tawad. Hindi tayong tawad sa Panginoon. Tandaan po natin, hindi walang perpekto sa buhay nito. Sa paghingi ng tawad, may kagalingan. Next verse po. Amen po ba? Amen. Next verse. Pakibasa nga po. Isaiah 3 verse 5. Ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa panghirap na dinanas niya at sa mga ampas na kanyang tinanggap. Tingnan nyo, bakit tayo gumaling? Sa pagtawag natin sa Panginoon, may kapangyarihan po yan. Maniwala na kayo, may kapangyarihan po yan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Yung sa mga sugat, sa wounds, sa stripe na nangyari sa ating Panginoon, doon po tayo. Siya'y namatay, tayo na may nabuhay. Next po. Yan. Jeremiah chapter 3 verse 22. Manumbalik kayo mga anak na taksin. Pinapatawad ko na kayo sa inyong mga kasalanan. Sabihin ninyo, oo, lalapit na kami, sapagkat si Yahweh ang aming Diyos. Nagdesisyon ka na. Diba? Humingi ka ng tawad. At pangalawa nun, magdesisyon ka. Sabi mo sa sarili mo, magdesisyon ka na. Magdesisyon na ito sarili mo. Dahil humingi ka na ng tawad sa Diyos eh. Desisyonan mo na sarili mo na ikaw ay hindi na magkakasala laban sa Diyos o magkasala ka man laban sa Panginoon. Ikaw yung nakahingi ng tawad sa Panginoon upang tayo magkaroon ng kalayaan. Next po. Jeremiah chapter 17 verse 14. Yahweh, pagalingin mo ako at ako'y lubusang gagaling. Sagapin mo ako at ako'y ganap na maniligtas. Ikaw ang tangi kong pupurihin. Kanta nga yan sa English. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Oh. Yan po, kanta po yan. Ang sabi ng Panginoon, pagalingin mo ako at ako'y lubusang gagaling. Tingnan mo, may kapangyarihan ang ating Panginoon Jesus na pagalingin ka. Palayain ka. Palayain tayo. At sabi nga, ganap ako, Panginoon, na maliligtas. Magkakaroon ng kagalingan. Bakit? Pag ako'y gumaling, ikaw ay aking pupurihin. Yan po ang sabi ni Jeremiah. Sabi ng Panginoon sa'yo. Next po. Hosea chapter 6 verse 1. Siyang nagugat, kaya siya rin ang gagamot. Inaalaw ng may sakit ka? Yes. Kasi kung parating malakas ang tao, nagiging mayabang. Tama? Maraming ganyan. Malakas. May kapangyarihan. Mayayabang. Malakas pa eh. Subukan mo na siya'y magkasakit. Kung hindi lumapit sa Panginoon, ewan ko, pero meron pa rin may mga sakit, matigas pa rin ang ulo at ayaw lumapit sa Diyos. Inaalaw, pero hindi po siya pinagmumula ng kasakitan o ng karamdaman. Inaalaw ng Diyos para ma-realize mo
na ang buhay mo ay hindi galing sa iyo. Ang buhay mo ay galing sa Diyos. Para wala kang may pagmamalaki sa harapan ng Panginoon. Next verse po. Ito na ba yung verse natin? Next. Okay. Lucas yan eh. Lucas chapter 4 verse 18. Ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga mahirap ang magandang balita. Bakit? Alam niyo po, pag nangangaral tayo ng magandang balita, o mismo ikaw, nagbabasa ka ng salita ng Diyos, pinapagaling ka ng Panginoon. Dahil may kapangyarihan ang salita ng Diyos na magpalaya ng lahat ng inaalipin ni Satanas at ang kanyang mga kampon at kayang-kaya kang pagalingin ng Diyos. Amen! Malapakan niyo nga po ang ating Panginoon. Hallelujah! Praise God! Ayon dito sa Revelation chapter 22 verse 2. Okay, Revelation chapter 22 verse 2. Ito po ay kagalingan sa bayan. Kung may kagalingan sa ating mga personal na buhay, tayo po ay ang bayan din po natin kayang pagalingin ng Diyos. Amen. Malaki po ang karamdaman ng bansang Pilipinas. Ano ang pinakamahirap na ninadanas ng bansa natin? Ha? Anong karamdaman? Sickness. Ano? Corruption. Yung corruption po, matindi yan sa bansang ito. Kaya nga po tayo, no? Kaya po tayo matindi ang pinagdadaanan ng ating bansang Pilipinas. Hindi po yan hindi po yan biro. No? Tingnan mo nga po, di ba? Sa pagpapagawa ng kalsada, halimbawa, ang dyan is 3 million, 1.5 na lang yan. Nagtindi ng korupsyon. Kaya lahat po, no? Nang napupunta, dati ang barangay captain na hindi pinapansin yan. Kaya wala namang pera dyan noon. Ngayon, para na silang nagmamadali. Barangay captain, walang hanap buhay, walang negosyo, pero 2 sasakyan. Nagkakalaga ng 1.5 million. Sa nilang buhay. Yan po ang magsakit ng ating bansa. Huwag na muna yung mundo ng ating bansa. Kaya po natin pinapanalangin araw-araw yan. Kasi malaki po ang burden na mga mananampalatayang Kristiyano dapat sa ating bansang Pilipinas. Ay dito pa lang sa Sinapson Second Monte, Bulacan. Kaya po tayo nananalangin para sa ating gobyerno dito. Na para sa tao ay may bigay talaga sa tao. At nang magkaroon tayo ng mga leader na may pananatakot sa Panginoon. Kasi po malaki po ang sakit ng bansa. Ang bayan ikaw ng bansa. Kaya mga kapatid ko, gusto nyo po ba magkaroon tayo ng paglaya? Siyempre gusto naman talaga natin. Pero depende po yan sa pananampalataya mo. Kung kayo naniniwala ng Diyos, mapapalaya ka. Saan mang uri ng pagkakagapos mo sa kaaway, aminin mo na. Ako nga, madalas ganito ako parating nagagapos ng kaaway. O pag ako nananalangin, Lord, saan ako mahinga, doon ako palakasin. At minsan, ako mismo, pinapatong ko ang aking kamay. Lord, ano man ang iniinsis sa akin ng kaaway, hindi naman ako pwede sabihin, tawag dito, meron doon masapian, wala. Hindi ko pwede yun kasi ikaw ay may dugunan ng Panginoon. Ibig sabihin, nag-i-insist na kakaaway ng Panginoon sa isip mo. Pero, ako mismo, pinagpipray ko sa Panginoon, ano man ang gawa ng kaaway, ano man ang iniinsist na isip at puso ko, pinapalya ko sa mga Panginoon ng Panginoong Jesucristo, binabalang kabulong ko doon sa aking buhay, doon ka pumunta sa pinakadakong madilim at tuyo upang hindi ka makapalit ng mensaya sa buhay ko sa aking mga kapatid sa Panginoon. Sinasama ko na rin kayo. Pero dapat ganon din kayo, manalangin. At tayo lahat ay lalaya sa kapangyarihan ng Panginoon sa akin na kumikilos ngayon. Kung paano ang Panginoong Jesus na kumilos noon, siya rin kumikilos. At kung paano ang Panginoong ating banal na Espiritu Santo, kumilos noon, siya rin kumikilos ngayon. Hindi nagbago ang Panginoon, kundi lalo siyang nag-unig na ang mga anak ng Diyos ay mapalaya sa gawa ni Satanas. Amen? Amen. Siputan natin tumayo mga kapatid ko. Hallelujah. Praise you, Jesus.
Hallelujah!